We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Buong puwersang nakatutok ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa paggunita sa Undas. Makakasama natin live si Denise Abante sa Batangas City at si Paul Hernandez sa Batangas Port. Ipatutupad sa ilang kalsada ang rerouting scheme papasok at palabas ng ilang sementeryo sa Batangas City. Samantala maaga nang dumalaw ang ilang residente sa lungsod sa puntod ng mga yumaong kaanak. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? IV, tatlong minor roads sa Batangas City ang pansamantalang isasara bukas upang bigyang daan ang mga residenteng dadalaw sa kanilang mga yumaong kaanak sa sementeryo. Isang araw bago ang Undas, puspusa na ang isinasagawang Monitoring at Deployment and Traffic Development and Regulatory Office o TDRO sa mga traffic enforcers na magbabantay sa seguridad at kaligtasan ng mga motorista at residenteng dadalaw sa kanilang mga yumaong kaanak. Kaugnay nito, magpapatupad ng rerouting scheme at pagsasara ng ilang mga kalsadang papasok sa mga sementeryo. Sa bahagi ng Poblacion 11, kung saan po naroon ang ating Catholic Cemetery, pansamantala pong hindi madadaanan ang bahagi ng Noble, Canlapan, patungo sa Mabinig, Canlapan. Ito po pansamantalang isasara sa mga sasakyan nang sa ganun po ay mabigyang daan ang paglalakad ng ating mga dadalaw sa sementeryo. Kaya ang ilan sa mga residente ngayong araw pa lamang October 31 dumalaw na sa kanilang mga yumaong kaanak sa Roman Catholic Cemetery. Gaya na lamang ng mag-anak na ito na dala-dala ang kanilang mga upuan at customized na mga bulaklak para sa mga yumaong mahal sa buhay. Sinamantala na raw nila na wala pang gaanong tao sa naturang sementeryo. Maluwag pa at saka kami mga senior, kung bukas ang mga sasakyan ay hindi makapasok dito, mahirap ang maglakad. Tsaka masyadong maraming tao, ay nga ikakaunti pa. Ang sasakyan ay nandito na lang sa tabi namin, kaya maaga kaming dumalaw. Sadya naman daw nakaschedule ngayong araw ang pagdalaw ng 84 anyos na si Aling Felisa sa kanyang yumaong kaanak. Ay bukat kaya ako sa plural sa asawa ko. Ay di ako ibigyan ng lakas ng katawan at bigyan pa ng mahabang buhay. Huwag bibigyan ng karamdaman. Nakaantabay na rin ang mga otoridad gaya ng BFP, PNP at TDRO sa help desk na itinayo sa loob ng sementeryo. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, paninigarilyo at vape sa pampublikong lugar at ang pag-iiwan ng mga nakasinding kandila na maaaring magdulot ng anumang disgrasya. Sa bawat ng post ng sementeryo, sa main entrance pa lang nila, ay may mga designated post na ng PNP Assistance Center. Make sure po na yung 24 hours visibility ng PNP personnel dito sa mga sementeryo is always nasa post ng entrance ng cemetery. IV, ayon sa pamunuan ng TDRO, mahigit 200 traffic enforcers ang karagdagang ide-deploy bukas hanggang sa November 6 upang matiyak ang kaayusan ng paggunita ng Undas sa lungsod. Balik sa iyo, IV. Maraming salamat, Denise Abante. Tuloy-tuloy ang mga humahabol na pasahero sa Batangas Port ngayong bisperas ng Undas. Umabot naman sa mahigit 57,000 ang mga pasaherong dumagsa sa pantalan nitong Biyernes hanggang ngayong araw ayon sa PPA. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Abala pa rin yung Batangas Port para sa mga pasaherong humahabol na makapagtawid dagat, pero hindi katulad ng mga nakakarang araw ay napakaluwag ng sitwasyon dito sa loob ngayon ng pantalan.
Galing Metro Manila, Northern Provinces at lalawigan sa Calabarzon Region ang dumaraan ngayon dito sa pier sa Batangas. Maiksi ang pila sa ticketing area at mabilis ang transaksyon sa pagkuha ng terminal ticket. Ang mga pasahero naghahabol na makauwi sa iba't ibang probinsya gaya ng Mindoro, Romblon at iba pang bahagi ng Kabisayaan. Sa kabila ng kakaunting pasahero ngayon, nananatiling mahigpit ang seguridad sa passenger entrance hanggang sa departure area. Sinusunod ang standard protocol sa pag-scan ng mga bagaheng ipapasok sa barko. Maaliwalas ang panahon at kalmado ang lagay ng dagat, kaya walang humpay ang paghahatid ng mga barko sa kanilang mga pasahero sa iba't ibang destinasyon. Sa pinakahuling datos ng Philippine Ports Authority o PPA Batangas, mahigit 57,000 na pasahero na ang dumaan sa pier mula pa nitong Biyernes hanggang kaninang tanghali. Bukas, Ace November 1, inaasahan na mas mababa sa normal na bilang na lang yung babiyahe. Sa kasalukuyan, Ace, ay activated pa rin dito sa loob ng pantalan yung help desk. At sa November 3, ayun na yung aantabayanan ng pamunuan ng Batangas Port na magsisibalikan na ulit yung mga nagsiuwi sa kanilang probinsya dito naman sa pantalan sa Batangas. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Maituturing na generally peaceful ang barangay and SK elections 2023 sa Lipa City ayon sa COMELEC. Samantala, naging mapayapa rin ang BSKE 2023 sa Laguna ayon sa pulisya. Narito ang report ni Denise Abante. Generally peaceful. Ganyan daw mailalarawan ng Commission on Elections sa Lipa City ang naging barangay and SK Elections 2023 sa nasabing lungsod. Ayon sa COMELEC Lipa City, bagamat may naitalang ilang mga maliliit na komisyon sa ilang barangay, agad din naman umano itong napapag-ayos at nasusolusyonan ng pulisya at ilang DepEd personnel. Napaka-peaceful po ng ating pagpapa-election dito sa Lipa. May mga reports of tension sa mga ilang polling centers, pero we coordinate immediately sa ating mga DepEd supervising officials and our electoral board members, and of course sa ating mga pulis para ma-address agad yung mga situations na ganyan. So hindi na naman siya... 100% na ring naiproklama kahapon ang mga nagwaging mga punong barangay at mga konsihal, gayon din ang sangguniang kabataan sa 72 barangay sa Lipa City. Samantala, sa lalawigan ng Laguna, naging mapayapa rin ang ginanap na barangay at SK Elections 2023 doon ayon sa pulisya. Pero umabot naman sa 42 suspect ang naaresto dahil sa paglabag sa election gun ban, habang 26 na katao naman ang naaresto sa paglabag sa liquor ban. Matatanda ang ipinatupad ang gun ban simula noong August 28 at magtatagal hanggang sa November 29 alinsunod sa COMELEC Resolution No. 10918. Mangilan-ilan, mayroon tayong mga nahuli sa liquor ban at mayroon din po tayong mga insidente ng mga vote buying at ito naman ay under investigation na at yung iba naman ay for filing na rin yun case. So manageable pa rin naman sa aming pong mga kababayan na tumulong po sa amin sa pamamagitan po ng ang kanilang kooperasyon at pagbibigay ng information para po maiwasan po natin ang mga kaguluhan at mapanatili po natin yung ligtas, payapan na barangay at SK elections. Sa Marinduque, naging matagumpay rin ang katatapos na BSKE 2023 sa lalawigan ayon sa COMELEC. Mula sa pagbubukas ng botohan hanggang matapos ang bilangan, walang naitalang election-related incident sa buong probinsya ayon sa ahensya. Bagamat pansamantalang naantala ang botohan sa bayan ng Santa Cruz dahil sa kakulangan ng balota, agad naman itong natugunan ng COMELEC. 100% na ring naiproklama ang mga nanalong opisyal sa lalawigan. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Inextend ang long weekend ng mga bakasyonista sa pamamasyal sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Umabot naman sa mahigit 10,000 ang mga turistang dumayo sa pamosong White Beach simula Biyernes hanggang kahapon ayon sa LGU. Narito ang report ni Paul Hernandez. White Sand Beach at crystal clear na dagat ang malakas na panghatak ng Puerto Galera sa mga turista. Mula Quezon City, inextend ni na Rafael at Abigail ang long weekend sa pamamasyal. Sinusulit na po namin kasi pag hindi namin sinulit to, babalik. Ay, alam mo naman, pag nasa Manila ka na, work ulit, di ba? Sobrang saya kasi birthday. Sakto. Ayun, enjoy lang, tsaka nakaka-relax, tsaka syempre with friends. Pamilya rin ang enjoy sa beach bonding. Iba't ibang water activities ang pinagkaabalahan ng mga bakasyonista, gaya ng snorkeling, jet ski at banana boat ride na mahigpit na binabantayan ng tourist marshal. Hindi po sila pwedeng magpa-water sports
Kasi po, safety first pa rin palagi. Hindi pa masyadong marami yung tao rito ngayong bisperas ng Undas, pero ayon sa Puerto Galera LGU, umabot na sa mahigit 10,000 mga turista yung pumunta rito simula Biyernes hanggang kahapon. Hindi pa raw fully booked ang mga hotel at wala ring pagtataas ng presyo sa accommodation. Hindi nakapag-prepare yung mga barangay, even hindi masyado kasi na-focus din kami sa ng election. But kakatapos lang kasi ng Oktoberfest namin. Hindi kami masyadong ngayong long weekend. Sa hapon hanggang gabi, mas nagiging buhay na buhay ang Puerto Galera. Malaki ang inaasahan ng LGU na mapalakas pa ang turismo, lalo't kamakailan lamang ay idineklara nila ang lugar bilang diving capital of the Philippines. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 2 linggo nang nawawala ang guro at beauty queen na si Catherine Camilon. Hindi naman nawawala ng pag-asa ang kaanak ng beauty queen na mahanap ito ng buhay. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Emosyonal ngunit positibo pa rin ang 47 anyos na inang si Rose Camilon, nanay ng nawawalang Miss Grand Philippines candidate at public school teacher na si Catherine, nang eksklusibong makausap sa telepono ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog kamakailan. Bagamat nangungulila pa rin sa anak na mahigit 2 linggo nang hinahanap, umaasa pa rin daw si Rose na buhay at ligtas nilang makikita si Catherine. Ang hinihiling ko lang naman talaga yung makita namin ng aming anak kung maayos siya, kung saan man siya nandoon. Para matahimik na ho ang isip, ang loob, para siya ay makasama na namin at miss na ho namin ang aming anak. Hindi na rin nagbigay pa ng ibang detalye ang nanay ni Catherine patungkol sa naunang nabanggit ng Police Regional Office Calabarzon na isang pulis ang hawak nilang person of interest sa pagkawala ni Camilon. Wala naman ako masasabi kung sino man yung person of interest na yan. Basta ang masasabi ko lang kung ano man ang meron, mailabas lang yung aming anak. Walang problema sa amin. Basta makauwi na yung aming anak. Na maayos siya, buhay siya. Pagtitiyak naman ang Pro4A na pinakatututukan nila ang kaso ni Camilon at sinabing nasa listahan pa rin ng missing persons ang dalaga at patuloy na gumugulong ang investigasyon. Puspusan pa din po ang paghahanap natin at pag-imbestiga sa pangunguna nga po ng ating CIDG4A. Tuloy-tuloy pa din po ang investigation ng CIDG, kasama na po ang iba't ibang support units, HPG, ang ating pong forensic unit. Hopeful pa rin tayo na sana nga ay nasa mabuting kalagayan si Catherine. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa CIDG4A para sa kanilang pahayag patungkol sa investigasyon. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 2 katao matapos sumalpok sa nakaparadang backhoe ang sinasakyang van sa Agdangan, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nagmistulang nilamukos na lata ang unahan ng van na ito kasunod ng aksidente sa Barangay Sildora, Agdangan, Quezon, madaling araw nitong Sabado. Patay ang driver ng van na si Alfredo Mendoza at ang sakay niyang pasahero na si George Revilla. Sugatan naman ang 9 na iba pang sakay ng van. Base sa investigasyon, galing Santo Tomas, Batangas ang umano'y inarkila na van na maghahatid sana ng sakay sa Mulanay, Quezon nang mabangga ito sa nakaparadang backhoe sa gilid ng kalsada. Nasiraan po yung truck na may karga doon sa bako at yung bako po ay pansamantalang ibinaba muna dahil mangangalay po yung gulong ng nasabing truck at binibili po yung pyesa sa Lucena City. May warning device naman daw sa lugar kung saan nakaparada ang backhoe. Posibleng nasilaw umano ang driver ng van sa headlight ng kasalubong na sasakyan. Nakalabas na sa paggamutan ng mga sugatan. Yung may-ari naman ng bangko po kahit wala po silang ay nakausap ko po at handa rin naman po silang tumulong doon sa mga sa mga biktima natin na nasawi. Sinisika pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng mga nasawi para sa kanilang panig. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagsimula ng pumwesto ang ilang tindera ng bulaklak sa labas ng sementeryo sa Batangas City ngayong bisperas ng Undas. Nag-iikot na rin ang TDRO sa lugar upang matiyak na maayos ang daloy ng trapiko. Ang detalye sa report ni Denise Abante.
4 na taon na raw tindera ng bulaklak ang 31 anyos na si Melanie. Dito na rin daw siya kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. 2019 pa raw nang magsimulang magtinda ng bulaklak si Melanie at danas niya ang hirap ng buhay sa pagtitinda nito kahit pa ang pwesto nila ay malapit na sa Bolboc Public Cemetery sa Batangas City. Kaya ang araw ng mga patay ang pinakahihintay nila dahil dito lumalakas ang kanilang bentahan. Doon lang po kasi nakakabawi ng kitaan. Po kasi hanap buhay naman po yan. Siyempre po, lahat naman po may karapatan na magtinda. Pag undas po talaga, malakas po ang kitaan. 100 piso ang pinakamurang flower arrangement na ito sa pwesto ni Melanie. Ito na raw ang standard na presyong ibinigay ng Department of Trade and Industry para sa mga bulaklak na dapat ibenta sa labas ng sementeryo. Aabot naman sa 1,000 to 2,500 pesos ang mga personalized bouquets gaya nito na pre-order dahil customized. Pero ang niliman namin among vendors ng flowers, maglagay sila ng price tag. Kasi yung ordinary flowers, nag-range na 100 to 150 last week. Kasi papalapit kasi tumataas-taas presyo. Wala kasing price ceiling ang bulaklak kasi special product. What we opted to monitor yung mga vendors ng bulaklak that they also place price tag. Ang residenteng si Agnes na maaga nang bumisita sa sementeryo, sinigurong may mga bulaklak at kandila siyang maiaalay sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Siyempre po, so minsan lang po sa isang taon. Bukas po masiki pa na, kaya po maganda ngayon. Nag-iikot din sa lugar ang Traffic Development and Regulatory Office Team o TDRO upang matiyak na nasa tamang lugar ang pwesto ng mga tindahan ng bulaklak at hindi nakasasagabal sa daraanan ng mga tao at sasakyan. Patuloy po yung ginagawa nating monitoring, hindi lang po dito sa Bolboc Cemetery, kundi sa lahat ng mga sementeryo nang sa ganun po masiguro natin ang kaayusan ng daloy ng trapiko and at the same time masiguro po natin na maayos yung dadaanan ng ating mga kababayan. May itinalaga pong pwesto para sila ay makapagtinda at higit sa lahat sila po ay dapat may kaukulang permit para makapagbenta ngayong undas. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Panibagong dagdag bawas sa mga produktong petrolyo ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw, October 31. Base sa 4 na araw na trading na inilabas ng Department of Energy, may bawas presyo na 1 peso and 25 centavos sa kada litro ng diesel at 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Pero bahagyang tumaas naman sa gasolina ng 45 centavos kada litro. Hindi pa naman tiyak ng Department of Energy kung ano ang magiging presyohan ng langis sa susunod na linggo. 79 na volcanic tremors ang naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal simula kahapon. Tumagal ito ng 2 hanggang 5 minuto. Umabot naman sa 7,084 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan na may 900 metro ang taas sa napadpad sa direksyong Timog Kanluran. Ayon naman sa PHIVOLCS, nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 ang bulkan, kaya inaasahan pa rin ang posibleng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes at maninipis na ashfall. Samantala, ipinagbabawal pa rin ng mga otoridad ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa daang Castilla Fissures. Bawal din ang paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng bulkan. Pinasaya ng cast ng Love Before Sunrise ang mga Batangueño fans sa Kapuso Mall Show sa Lipa City. Ibinahagi naman ni Bea Alonzo at Dennis Trillo ang lugar at pagkaing nais nilang balikan sa Batangas. Narito ang report ni Hazel Alviar. Maagang nag-abang ang mga Batangueñong fans para makisaya sa ilang cast ng Love Before Sunrise sa Lipa City. Kinilig ang mga ito sa song performance ni Vince Marastella at Jessica Fausto. Hindi nagpatinag ang mga fans kahit may panakanakang pag-ambot. Mas lalo pa silang na-excite nang lumabas na ang Kapuso Drama King na si Dennis Trillo. Sinabayan naman ng mga fans ang song performance ni Bea Alonzo. Sobrang saya po. Hindi ko po ma-explain yung saya. Si Ate Bea at si Kuya Dennis, hindi ko kaya.
Santa Jessica, ang ganda niya. Kahit medyo malayo, sila malapitan. So kahit saan po talagang anggulo, talagang masaya po kami na nandyan sila. Super saya po kasi nakita ko na po sa personal si Ate Bea Alonso kasi lagi po ako nanonood ng mga movies niya. Malaki naman ang pasasalamat ng mga Kapuso Stars sa mainit na pagtanggap ng mga Batanggenyo at sinabing marami pa silang dapat abangan sa Love Before Sunrise. Aabangan niyo po yung growth niya, yung growth ng character niya. So eventually she will grow up, mag-work na siya, and she will eventually find her love din. Sobrang na-appreciate ko po yung efforts niyo po sa pagsuporta niyo po. Sobrang salamat talaga, nakakataba ng puso. Patuloy niyo pong suportahan ang Love Before Sunrise gabi-gabi sa GMA at sa View dahil marami pa pong mangyayari. Malaki rin ang naging bahagi ng Batangas sa serye dahil dito kinuhanan ang ilang eksena ni Bea at Dennis. Nabighani nga raw si Bea sa ganda nito kaya nais niya itong balikan kung may pagkakataon. Yung parang kinidnap ako ni Atom, ganyan. Dito yung location namin. So yun, gusto kong balikan yun kasi nagandahan talaga ako dun sa beach na yun, di ba? White sand, tapos it's very private. So yun ang gusto kong balikan. Ang ipinagmamalaking lomi ng Batangas, hindi rin makalimutan ni Dennis. Masarap. Parang ito yata talaga yung lugar ng authentic na lomi na yung may distinct na lasa talaga. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Hindi lang laging handa kundi natatangi rin ang karakter ng kinilalang 10 Outstanding Boy Scouts of the Philippines ngayong taon. Mula sa daang candidates, tig-isang winner mula sa 10 scouting region sa bansa ang pinarangalan. Pinili ang Outstanding Senior Scouts base sa kanilang community service, pakikisa sa school-related activities, character development at husay sa interview. Makakatanggap ang 10 winners ng 2-year college scholarship, cash prize at iba pang premyo. Congratulations sa inyo! Bahagi ang search at ang awarding ceremony ng month-long celebration ng founding anniversary ng Boy Scouts of the Philippines. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pinabulaanan ng live-in partner ng nasawing traffic enforcer sa Bacoor City ang aligasyon na nag-overtake ang biktima. Hindi pa rin umano natatanggap ng kaanak ang ipinangakong tulong ng Bacoor City LGU. Narito ang report ni Paul Hernandez. Emotional damage kung ituring ng pamilya ng nasawing traffic enforcer na si Albert Bulao na mga umunoy alegasyon ay pinupukol sa kanya. Masakit para sa live-in partner niyang si Gijet ang mga paratang sa kinakasama. Nilinaw rin ng pamilya na hindi nag-overtake si Bulaon habang sakay ng motorsiklo sa truck na sumagasa sa kanya Oktubre 25. Yung pagsasabi nila na siyempre si traffic enforcer, hinahabol daw dahil kailangan mangotong yung mga ganun po. Kailangan lang po sana namin din ma-clear kung ano po talaga yung totoong nangyari para malinaw po na si truck ang nag-overtake. Naging palaisipan din umano sa kanila kung paanong nakalusot ang truck sa lugar kahit umiiral ang truck ba ng mga oras na yon. Naghanap pa raw ang pamilya ng mga CCTV sa lugar maging sa nasasakupang barangay pero wala umano silang makita. Hustisya ang hiling nila. Wala daw po silang CCTV kasi nasira daw. And within the nearby establishment, keso kailangan pa doon namin permit. Masakit daw para sa pamilya na wala pa silang natatanggap sa pinangakong tulong ng LGU sa kanila. Inako na raw nila muna ang bayarin sa punerarya, sa chapel at sa sementeryo. Pero may nauna na raw iniyabot na financial assistance ang alkalde ng Bacoor. Ang pinapoint namin yung pinangako ng City Hall. Siyempre siya pa rin po yun, di ba? Siya pa rin yung nakapangalan doon, siya yung mayor eh. Kaya po sana, sige ako yung mayor. Papa-approvean ko na lahat yan para matapos na yung problema. Wala pang sagot sa text at tawag si Bacoor City Mayor Strike Revilla nang hingan siya ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nananawagan ang naulila ng nasawing traffic enforcer sa mga establishmentong may kuha ng CCTV na makipag-ugnayan sa kanila para sa kaso. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, magpapaula ng low pressure area at shear line sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa.
Narito ang report. Patuloy na minomonitor ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 565 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo at posibleng humina rin habang patuloy na lumalapit sa lupa. Patuloy natin itong imo-monitor sa mga susunod na araw. Bukod sa trough ng LPA, makakaapekto rin sa bansa ang shear line at hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Mindoro Provinces, Palawan at Marinduque. Posible ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa lalo na ang Bicol Region at Visayas. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, abangan sa darating na Biyernes, November 3, ang pagpapatuloy ng bakbakan si NCAA Season 99 Men's Basketball. Unang maghaharap ang EAC Generals kontra Letran Knights. Makamit na kaya ng Knights ang kanilang ikalawang pagkapanalo o muli itong mahahadlangan ng Generals? Susunod dito ang tapatan ng mga nasa itaas na LPU Pirates at Mapua Cardinals. Mababawi na kaya ng LPU Pirates ang panalo o mas maging mahigpit ang labanan at muling magwagi ang Cardinals? Abangan lahat ng yan sa Biyernes sa GTV simula alas 2 ng hapon. Hatid ng mga dekorasyon ng horror at fantasy sa munisipyo ng San Andres, Quezon. Samantala sa Sariaya naman, ang mga estudyante at guro naka-Halloween costume habang nag-e-exam. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Balot ng katatakutan at kababalaghan ang kalsada sa bayan ng San Andres, Quezon. Pero sa katirikan ng araw, yan ang paandar na Halloween parade ng mga kawani ng munisipyo sa San Andres. May mami, mala killer bride at mga cute na costume ng mga superhero at anime characters. Kikilabutan ka naman sa mga animoy haunted office sa munisipyo. Meron din namang tila nasa dimensyon ka ng fantasy world. Ang mga disenyo rito inspired sa ilang kilalang horror films. Napansin ko kasi yung mga tao parang aloof sa munisipyo, parang natatakot or nahihiya even without the design. So parang I came up with the idea para yung mga kabataan, may memory sila na free sila pumasok sa munisipyo and to roam around. Sa susunod na taon, mas level up daw na Halloween event ang ma-enjoy ng mga empleyado ng munisipyo at mga taga San Andres. Sa isang eskwelahan naman sa Sariaya, Quezon, mas ramdam ang katatakutan dahil sa mala zombie invasion. Pero mga estudyante lang yan na naka-costume habang nag-e-exam. Mas nakakatakot pa rin daw kung walang maisagot o babagsak sa pagsusulit ni teacher. At kahit mismong guro, game ring nag-transform. So talagang sabi nila kung hindi sila magre-review, hindi talaga nila paghahanda yung exam, baka maging katulad sila sa zombie na talagang brain dead. Ang pagpapa-exam sa open air ni teacher paraan din para maiwasan ang umano'y kopyahan. Ginawang exam ng mga estudyante bago pa man ang undas break ng mga mag-aaral. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kilalanin ng 4 na bagong tagapangalaga ng mga brilyante sa Encantadia Chronicles Sangre. Samantala, maaksyon ang role na gagampanan ni Yasi Pressman sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Estasekto mga kapuso dahil ipinakilala na ang bagong henerasyon ng Sangre. Si Faith Da Silva as Flamara ang naatasang tagapangalaga ng Brilyante ng Apoy, Angel Guardian bilang Dea sa Brilyante ng Hangin at ang kauna-unahang lalaking Sangre na magiging tagapangalaga ng Brilyante ng Tubig na si Adamos, Kelvin Miranda. Pressured raw ang mga ito pero mas excited daw sila sa pagganap nila sa kanilang mga role. Gagampanan naman ni Yasi Pressman ang karakter bilang si Vanessa Obane sa nalalapit na seryeng Black Rider. Ma-action raw ang kanyang role dito at first time raw niyang gumanap sa isang karakter na maraming action scenes. Kakaiba rin daw ito sa mga papel na nagawa na niya noon at umaasa daw siya na maraming makaka-relate sa kanyang karakter at sa mga pagdadaanan nito. Samantala, buhay naman ni Loleng ang malalagay ngayon sa alanganin habang patuloy si Gilbert sa kanyang masamang plano. Magtagumpay kaya siya sa pag-frame up kay Belinda? Ang mga eksenang yan abangan sa huling linggo ng maging sino ka man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV.
www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 55 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog, Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.